mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras at kami po inyong nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Bakit parang napakaputi mo dyan sa camera Oo mo? nga eh. Nagulat din ako eh. naaagnas. Parang gumamit ako ng chinchan Ay, yung- Ang puti ko talaga. Oo. Pero salamat po sa ilaw, sa lighting. Anyway, kumusta po kayo ngayong gabi? Hindi ko alam kung mainit o malamig, pero kanina, Attorney Cam, may kainitan. Mhm. Kumusta po sa ang klima sa inyong lugar? Yan. Dahil kasi pag December na, medyo malamig na, especially sa Baguio, di ba, Panyera? Ang dami-daming mga tao na nagpupunta sa Baguio. And even sa Tagaytay. Mm-mm. Kung kayo ay mag-girlfriend, boyfriend pa lang, don't go to Baguio. Bakit daw? May ano daw yun eh, may sumpa, Ay, di totoo ba? ba yun? Di ba ang sabi yun? Inantay ni sister si father. They were about to, mag-meet sana sila, so inantay niya doon sa isang simbahan doon. And then, anong tawag doon? Ginos ni father si sister. Oh. Kaya si sister ay isinumpa niya si father. At lahat ng mga magpupunta doon, ng mag-boyfriend, girlfriend, mag-jowa pa lang, maghihiwala. Yun daw ang sumpa. Kaya yung sinasabi na, you go to Baguio as friends. Dos Kumpanyeras. Kaya pala may sikat na celebrity na pumunta ng Baguio. Friends As lang daw friends sila. lang, para hindi maghiwalay. Pero ang sinasabi ngayon, may iba na daw kasi hiwalay na din daw. Diba? Updated ang mga marites. Ang marites talaga ng mga abogado, updated sa mga showbiz. Diyan po kumikita ang mga abogado. Sa pagiging marites. Anyway, samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. Kasi Attorney Cam, usong-usong, tatakutin ka, kakasuhan kita. Lagi pagkikibo, Attorney Cam. Mapitik mo lang ng konti, kakasuhan kita. Yan, idedemanda kita. Ididemanda kita, magtutuos tayo sa korte. Yan, magkita tayo din. Handa mo na yung mga kailangan mo ihanda. Meron pa. Yan sabi niya, ito pa, may linya na narinig ako. May linya. May nagsabi sa akin, Attorney Cam, actually. Anong sabi? I'll see her in court. Hindi naman ako informed. Sa basketball court lang pala kami magkikita. Kala ko sabihin niya, I can buy you this house, your friends, and I see you in court. I'll see you. Sasagutin ko sana, maging abogado ka muna. Tama. Kasi baka mamaya dyan, pag nagkita tayo, ikaw pala yung defendant or respondent or accused. May ganun pala Excel. Diba? Katawaan lang po. Pero kasi Attorney Cam, ito yung syempre nakaka-stress din sa atin. Yes. Kapag merong tao nagsabing, ididemanda kita, magtutuos tayo, magkita tayo sa korte. Diba? Yung mental anxiety mo. Oo, mental anguish, anxiety. And then, Ano di na ka kaya makatulog. mangyari sa akin? Di Ma-depress ka. makatulog sa gabi. Saka, iisip, diba? Ayan. Yung banta. Yung pagbabanta. Ang tanong ngayon, kung sakali merong taong walang pagtumangga, nasabi, ididemanda kita, kakasuhan kita. Pwede mo ba siyang kasuhan dahil sa mga pananakot o Yes. pagbabanta na ginagawa sa iyo? Dos Kumpanyeras. Yan po and all other related questions ang tatalakay natin tonight. Kaya naman, if you have questions, 0919282645, pwede din kayo magpadala ng inyong mga questions sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. At lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin dyan, magandang gabi. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Uy, si Pancho Sabordo Jr. Unang-una nang nag-message. Sabi niya, magandang gabi po. Dos Kumpanyeras. At ganoon din po si Miss Aunt May. Si Aunt May sa Hong Kong yan. Yes.
Meron pa yung mga nagpapabati sa atin na palagi ang nakatutok. Marami pong salamat lagi kayong nakasubaybay sa ating programa. Sina Yung sa Diwani DZRH Dos Gudaka. Compañeras, batiin mo din, Atty. Cam. Ay, oo, ito yung mga marami nanonood talaga dito kasi marami nagko-comment. Sina Grace Recta, Eduardo Narvaez, at ganun din po kay Miss Abigail Enriquez, Miss Belen Rivera, Hilaria Pagunuran, at si Amelia Garcia, at ganun din po si Roxanne Costa. Pakisara mo nga yan at maiingay ang mga tao sa labas. Pagpasensya nyo na po maiingay po yung nasa labas namin. Sino ba yan? Divina Cadiena, magandang gabi. Lakas ng tao siguro. Happy siguro. Happy sila eh. Kaya mamay mamohon mamaya. Bukas pala gabi na ngayon. Of course, si Hilaria Pagunuran, si Ma'am Grace Recta, and Mami Belen Rivera. Gayon din, Atty. Cam. Si June Gache, magandang gabi. Si Eds Maglakas, and kanina nabanggit mo na pala si Tita Ami Miraflor Garcia. So magandang gabi po sa inyo, Ms. Roxanne Costa and Gael Enriquez, at lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang social media platform, sa DZRH News Facebook page, sa DZRH Dos Compañeras Facebook page, and of course sa DZRH News Television Facebook page. Gayon din, itong si Odette Oxales na humahabol. Nakadate ko ito ng Monday, Atty. Cam, kahit may bukol-bukol pa ako. Talaga? Lumabas kami. Kaya po ako absent ng Monday. Ako po ay naumpog. Kaya medyo may bukol-bukol pa ako sa noo. Ayan. Alam mo yung nag-sleepwalk. Naumpog ako. Ang laki ng bukol ko dito. Ayan. Kung nakita niyo yung pictures namin ni Odette, yun yung bukol ko. Ayan. Anyway, samahan niyo po kami hanggang 7:30. Hamon Beats and Gerardo Cruz. Dos Compañeras. So ang tanong, pwede mo nga bang kasuhan ang paulit-ulit na nagbabanta sa'yo na idedemanda ka? So ito ba ay ang tanong ngayon ito ba ay pumapasok doon sa tinatawag na grave threats o kaya naman ay light threats or other light threats? Yes. Ayan. Kasi po sa revised penal code, merong mga krimen na tinatawag na grave threats, light threats, and other light threats. Ayan. May ganun po mga tinatawag sa ating revised penal code. Kapag grave threats po, ibig po sabihin, merong mga pagbabanta sa buhay, pinarurusahan ng ating revised penal code, yung mga pagbabanta ng pagpatay, pananakit, paninira ng mga ari-arian, pagbabanta na sisirain ang iyong reputasyon o karangalan, yan po ay tinatawag na grave threats. Now, ang parusa nito depende kung merong kondisyon o paghingi ng pera, no? Papatayin kita kung hindi mo, ano bang kondisyon, Atty. Cam? Kung hindi mo, ako bibigyan ng pera, papatayin kita. Diba? Yung mga ganon. So, yun po ay maaaring mag-form doon sa grave threats. Kung halimbawa pong merong ganong kondisyon, syempre mas mataas ang parusa. Oo. Ito ay 1 degree lower doon sa kung anong parusa. Halimbawa, murder, Atty. Cam. Siyempre kasi papatayin Papatayin. So murder, ang 1 degree lower. So murder, this is reclusion perpetua. So ibig sabihin yan, reclusion temporal na. Hanggang 20 years ang parusa kapag ganon. O, di ba? Dahil nagalit ka, papatayin kita, bigyan mo akong pera. Yung ganon. Di ba? Makukulong ka ng 20 years. So, ingat-ingat sa mga binibitawang salita. Dos Compañeras. Kasi minsan, Panyera, di ba, yung talas ng bibig na napakasakit mong magsalita. Yan yung dila, parang kutsilyo yan no? Panyera, na pag sinabi mo, ang hirap ng bawiin. Di ba? Tsaka may sugat na malalim. Especially kapag yung mga magkakamag-anak, magkakapitbahay. Yung meron kayong samahan, tas biglang nagkaroon ng alitan, tas eto na, nagkaroon na ng mga bangayan, hanggang sa nagkaroon na ng mga paninindak at pananakot. Bangayan, parang aso lang, ha? Parang lang, yung chismosa sa kanto na nag-away, bangayan. Pagka po merong in writing at saka may gumamit pa ng middleman, pwede pong dun sa maximum period ang parusa, ha? Tapos, Atty. Cam, merong mga pagkakataon, na yung halimbawa naman ay walang kondisyon. Yes. Nagbanta lang. Ito po ay aresto mayor. Ibig sabihin, mayor, that's 1 month and 1 day to 6 months ang parusa kapag po ganito. Ito yung tinatawag na light threats. Ayan. Meron din naman tinatawag na other light threats na nagpapasok doon sa, halimbawa, hindi naman siya krimen, no? O kaya ang tawag doon, Atty. Cam, yung threaten with a weapon,
Ayan, umayos ka, pasasaksakin kita dyan, di ba? May mga ganun linya. Umayos ka, tutubuhan kita dyan. Lalagyan kita, ano ba tawag doon? Gigripuhan kita, di ba? Yung mga ganun. Yung mga ganun. Dos Compañeras. Pero alam niyo ba, akala niyo nakakatawa sa pandinig, pero iba pa pag dineliver siya na galit, talagang seryoso talaga sila. Tsaka ito ay krimen, ha? Kaya dahan-dahan, hinay-hinay sa pagsasalita, Attorney Cam. Dahil maaring, kung halimbawa man, hindi pumasok dun sa anumang mga krimen na ito, maaari itong makasira ng inyong pagsasamahan bilang mag-asawa, bilang magkakaibigan, bilang lovers, bilang magkakamag-anak. So, napaka-importante din, Attorney Cam, na we learn, no? Na gumamit ng tamang mga words, no? At saka at the same time, lang yun. Kalma ka lang, no? Talikod, hingang malalim. Para mawala. Inhale, exhale. Sabi nga nung kakilala ko, count 1 to 100. Pagtapos may 100, medyo kalmado ka na. And then, that's the time na kausapin mo ng masinsinan. Dos Compañeras. Yan. Hay, sabi nila, ay, ganun pala yun, iba-iba pala ang stress. Siyempre po, iba-iba po ang degree ng stress. Depende sa mga sitwasyon na Depende sa sitwasyon at attending doon sa circumstances, no? So, ibig sabihin, mamaya dyan, may pagkakataon naman, no? Nagmumura. Di ba, Attorney Cam? Saan pumapasok yung pagmumura? Although generally, pag nagmumura na, dahil nagalit ka lang at nag-express ka lang ng sama ng loob, hindi siya basta-basta maaari maging actionable. But, halimbawa nagalit ka sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, or sa lover mo, o sa asawa mo, at pumasok naman ito doon sa Safe Spaces Act dahil yung gender-based mga discrimination or gender-based na mga utterances, ito ay maaari pong pumasok dun sa ibang krimen. Kaya again, napaka-importante na tayo ay nag-iingat sa mga binibitawan nating salita. Dos Compañeras. Yan. Ito namang may question dito sa Alexander C. Paano naman kung sinabihan kang may personality disorder? O, diba? It's actually an imputation of a defect, no? Ibang usapin yun. Dahil syempre, pag may nag-impute ng depekto sa'yo, maari itong halimbawa, depende sa kung paano, ano ang pamamaraan ng pagsabi nito sa'yo, maaring pinost sa social media, abay cyber libel yun. Pag sinabing, ikaw tama ka sa utak, no? Harapan, o anong tawag doon? Tapos may ibang nakarinig. That could be oral defamation. Yes. Diba? Pumapasok doon. Kung wala naman kayo lang dalawa ang nagkarinigan, pwede siyang pumasok doon sa unjust vexation. Dos Compañeras. Kasi po ang stress po, iba-iba po yan, no? May iba-ibang form. Pwedeng oral, in writing, online, yung sinabi ni Panyera, by deeds. Diba? Iba din yung slander by deeds. Tinutukan ka lang ng kutsilyo. Diba? Psst, tingin ka nga dito. Pinakatakan ng kutsilyo. Diba? Kaya itak. Diba? Diba? Hinayaan ka ng itak kahit malayo ka. Alam mong hindi dadating sa'yo yung itak. Pero natakot ka. Correct. Pumasok din yan. Pwede po yung pumasok doon sa alinman, doon sa mga nakalagay doon sa ating revised penal code. Depende, of course, sa mga circumstansya. Dos Compañeras. Kasi kung magkalapit kayo, may hawak ng itak. Naku. Bibigyan mo ako ng pera o papatayin kita. Abay, ibang usapan na yan. Nandun ka na doon sa grave threats. Diba? Yung pinakamataas. Doon sa pinakamataas. Na uri ng threats. Grave Pero threats. halimbawa, sa kabilang ibayo, no? Wala pa doon. Hindi mo sinipulan ka. Wait! hindi pala ganun. Basta wait! Ganon. Sinipulan ka, whistle. Ikaw naman, napalingon. Tapos, nanilisik ang mata. Inayaan ka ng itak. Tatagain ka, kunyari. No? Diba? May pagbabanta. Ganon pa, di ba? Magtutuos tayo. Tago pa, ganon, di ba? May mga ganon. Diba? Magkita ulit tayo. Magtutuos tayo. So, depende po again sa circumstansya. Dos Compañeras. Yan. Ang sabi ni Ma'am Grace Recta, slow to anger, slow to speak. Sabi niya ganon. Ito may question. Paano po, attorney, kung halimbawa po, didiretso na ba ako dito? Sige, or meron ka pang babanggitin? Halimbawa po, attorney, paano po kung may utang yung tenant, tas ayaw po ipalabas ang ibang gamit at bayad lang sa utang sa renta? Dos Compañeras. Kaya lang, ang tawag doon, dakuan muna natin, sagutin muna natin yung question na kapag ikaw ba ay paulit-ulit na pinagbantaan na ididemanda ka, pwede ka bang
magkaso. Generally, hindi po maaring magsampa ng kaso base sa pagsasabi na kakasuhan kita because ididemanda kita because ang pagdulog po sa korte at ang pagsasampa ng kaso ay isa namang karapatan. In fact, mas maganda nga na kakasuhan ka kesa papatayin ka, kesa gagawan ka ng ibang masama, 'di ba? Kasi ito ay karapatan ng pagsasampa at pagdulog sa korte para humingi ng remedyo kung sakasakaling itong tao na na-offend mo ay gustong humingi ng hustisya or ng i-assert ang kanyang karapatan laban sa iyo. Dos Compañeras. Kaya lang, may mga pagkakataon din naman na kung malicious, kumbaga ay in bad faith ang pagsasampa ng kaso, ay maaaring pumasok ito doon sa mga ibang kaso din naman sa revised penal code dahil may tinatawag din naman tayo na malicious prosecution. O, 'di ba? Kasi po sa ating batas, sa ating Civil Code of the Philippines, yung Article 19 of the Civil Code provides na every person must in the exercise of his rights. Pakitagalog mga attorney ka. Naku, Maylin. Mahina ako diyan. Every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties act with justice. Give everyone his due and observe honesty in good faith. May mga karapatan ka, yes. May mga obligasyon ka, yes. Pero gawin mo ng tama at gawin mo ng patas at in good faith ka. Wala kang malisya or wala kang masamang intensyon sa pag-exercise mo ng inyong mga karapatan at sa paggawa mo ng iyong mga obligasyon. Dahil pag sinamahan mo yan ng bad faith, ng malis at masamang intensyon, ay baka mapunta ka doon sa for example doon sa pagkakaso-kaso na walang patumangga, malicious prosecution. Dos Compañeras. May iba po kasi nagpa-file lang po ng kaso para lang makapang-inis. Yes. At hindi lang yan, para makapang-asar at makasira ng reputasyon ng ibang tao na itong taong to wala, kinasuhan ko na yan eh. Tingnan natin yung tigas ng mukha niya. Yung mga ganun pa niya, diba? Yung pala, wala namang basehan. Gusto lang mang-inis. Manira ng reputasyon at ipagkalat sa mga kapitbahay mo na itong taong ito ay kinasuhan ko. Nagpa-power tripping ka lang. Diba? Ibang usapin yun. But anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan maya-maya lamang. Again, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. At para po sa mga nagtatanong, dun sa mga fans ni Reggie Espiritu, nakalagak na po sa Baltazar Chapel ng Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque, ang labi ng Operations Manager ng MBC DZRH na si Reginald Espiritu o mas kilala natin bilang Reggie Espiritu. Bukas ang public viewing para sa lahat ng nais na makiramay at nais magbigay ng kanilang huling respeto kay Reggie Espiritu hanggang Biyernes, December 1. Nakatakda pong magsagawa ng misa 6:45 ng umaga sa Manila Memorial Park bago ang libing ng alas 9 ng umaga, December 2 sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Binawian po ng buhay si Reggie Espiritu noong Lunes, November 27, 2023 sa edad na 54 matapos na atakihin sa puso. Ayan. Dos Compañeras. Okay, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala again. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga questions at yung mga nagpapahatid po ng kanilang pakikiramay, pakikiluksa, ay welcome po. Maraming salamat din po and ipahahatid po namin sa naiwang pamilya ni Ginoong Reggie Espiritu. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Programang Dos Compañeras. Magandang gabi muna, Vince Haen. Happy birthday! Happy birthday! De joke lang. Ano pa yan? August pa yan. Kala ko, birthday na ngayon. Joke lang. Gullible pa naman ako eh. Happy birthday! Sa lahat ng nagka-celebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. Ayan, so balikan po natin ang ating talakayan kaugnay pa rin doon sa mga pagbabanta ng pagdedemanda. Binanggit na po natin na on that basis alone, hindi mo maaaring sampahan ang isang tao ng demanda, ng asulto, just because sinabihan kang ididemanda kita. Again, ang pagdedemanda o pagsasampa po ng kaso para ipaghiganti ang anong tawag doon, attorney Cam?
para ipaghigante ang hindi magandang karanasan niya sa iyo, no? Lalo na kung ito'y actionable, ay wala po dapat na maging problema, no? At hindi rin po lahat naman, kasi hindi naman lahat ng kaso na isinasampa ay nagiging successful. May mga nadidismiss, merong kinakasuhan na naa-acquit ang kinasuhan, o merong mga kinasuhan para sa halimbawa collection ng sum of money na natatalo naman yung nagsampa ng kaso. Hindi po ibig sabihin nun ay pwede mo nang kasuhan just because natalo or nanalo ka sa kaso. Again, ang tinitingnan, meron bang sinister design? Meron bang masamang intensyon ang taong ito? Gusto lang ba nitong makapang-asar, makapang-uyam, makapang-iyamot, galitin ka, gusto sirain ang iyong reputasyon, ang iyong pangalan? Kung yun ang kanyang intensyon at may, kumbaga ay meron kang katibayan nito, pwede kang dumulog sa korte. Again, kung nagsampay ng kaso at hindi man lang nakitaan ng probable cause, ay ibig sabihin, at yan ay, kumbaga ay motivated by an ill intent, ibig sabihin, pwede ka pong dumulog sa korte. Kahit pa halimbawa, Attorney Cam, hindi nakarating sa korte ang kaso, nandun lang sa prosecutor at hindi man lang siya naka-first base, wala man lang findings on probable cause, dinismiss na ni prosecutor sa kanyang resolution, then you can go to court para manghingi ng danyos perwisyo. Dos Compañeras. Humingiti ka, Attorney Cam. Kasi may natatawa akong question dito, Panyera. Sabi niya, paano daw po pa mga panyera ng bayan kung halimbawa grupo nag-usap-usap lang, tapos napikon po yung isang kagrupo namin, naglabas ng lato-lato. Ano yung lato-lato? Yung sikat na laruan, Panyera, ng mga bata. Lato-lato. Yung lato-lato. Yan, tuk-tuk-tuk. Ito po ba ay makakonsider na other light threats? Yan. Kasi di ba, sinasabi natin kapag halimbawa, during the quarrel, naglabas siya ng weapon. Di ba, pag inano natin yung weapon, ito yung parang uri ng mga bagay na maaaring makapag-harm sa atin. Ang lato-lato ba, hindi ko alam kung paano siya gagamitin pang harm. Actually, no? It's a toy. It's a toy. Nakaka-harm lang siya pag ipinanghampas sa'yo. Yes, oo. So yun. So hindi ko alam din kung paano nag-instigate yung pagiging nainis siya, naglabas siya na lang, nag-joke ba siya o talagang galit na galit siya? Hahampasin ka. Depende po yun. Ito po ang titingnan nyo sa threats or grave threats, na yung ipinanakot sa iyo ay illegal o would constitute a crime kung halimbawa ay gagawin niya ito. Pero yung pagsasampa ng kaso ay hindi po yun hindi po yun krimen, di ba? So yun po ang dapat ninyong titingnan. Again, you go back to intent, anong motivation, ano yung nag-uudyok sa kanya sa pagsasampa ng kaso. Feeling aggrieved lang ba siya talaga or ito ay para lang inisin ka, para lang sirain ka. So yun po ang dapat nating tingnan palagi. Dos Compañeras. Ayan. So, Attorney Cam, paano naman kung nagsampa na talaga ng kaso, paulit-ulit? Hindi ka sinampahan ka ng kasong estafa, sinampahan ka pa ng iba, tapos natapos ng kaso, iba na naman ang isinampa sa'yo. No? Paano naman yan? Tapos hindi man lang naka-first base, yung isa na-acquit ka na, yung iba na-dismiss for lack of probable cause. So ano ang pwede mo naman? Siyempre, nakakainis na din yan. Kung halimbawa po may indikasyon na ito ay ang intensyon talaga ay sirain ka, guluhin ang buhay mo. Ano? Sa akin kasi guluhin mo na ang buhay ko, wag lang ang buhok ko eh. No. Importante ang buhok na Attorney Rina. Ayan. So kapag ang intensyon lang talaga ay guluhin ang buhay mo, hindi lang ang buhok mo, pwede kang dumulog sa korte, malicious prosecution, humingi ng danyos perwisyo. Ayan. Marami na pong mga naging kaso ang naging desisyon ng Korte Suprema na pumapabor dito sa mga nabiktima ng malicious prosecution. Dos Compañeras. Halimbawa din naman, kung hindi mo doon ipapasok sa malicious prosecution, yung paulit-ulit na pagbabanta, pagsisampa ng kaso, no? Na nagdulot naman sa iyo ng mga pagkabahala, restless night, anxiety, besmirched reputation, ano pa yung sabi mo, mental anguish, yung mga ganyan. Mental anxiety, depression. Ay pwede kang pumunta dun sa unjust vexation din naman. Ayan. Dos Compañeras. Sige, Attorney Cam. Paano naman daw kung halimbawa, Panyera, ang threats daw ay merong kasamang pamba-blackmail. Nanghihingi. Oo, halimbawa, nahuli mo yung kumare mo na nag-cheat sa kanyang husband. asawa. Kinonfront mo siya.
Marcy! Pauutangin mo ba ako? Isusumbog kita sa asawa mo. Yan, o kaya, Marcy, nakita ko may may something pala kayo ni ganyan. Hindi kita isusumbong sa asawa mo. Kung yung sa'yo, papautangin, paano ko sabi, bigyan mo ko ng iPhone. Sige, diba? go on, attorney ka. Pag mga ganun, baka pumasok siya sa other light threats. Kasama na din yun. Yes. Pauutangin mo ko? Isusumbong kita. Actually, walang mali dun, ha? Pagpapautang, hindi yun illegal. Pag sabi na nangangaliwa, hindi rin yan illegal. Diba? Pero kapag may mga ganyan, pwede na siyang pumasok doon sa other light threats. Yes, pambablackmail na. Meron ng hinihinging kapalit. Tinatakot ka na. Kaya ang moral lesson of the story, huwag maghanap ng kabit. Hindi, tsaka din, mag-iingat sa ating mga kaibigan. Tama. Baka naman yung mga kaibigan sa'yo ay may ibang intensyon. Sabi nga nila, di ba? Ang ahas, hindi lang nasa gubat yan. Minsan nasa loob na ng bahay mo. Hindi, nasa Facebook din yan. Nabi mo yung mga Facebook friends mo. Ay, oo, attorney ka. Meron mga nakakatakot ng ganyan. Lalo na pag may mga issue ng love triangle. Diba? Yung mga ganyan, nakakatakot. May mga ibang mga sawi sa pag-ibig na nagiging, anong tawag doon? Nagiging magulo. No? So, come on. Dos Compañeras. Okay, mayroong question dito si Chona. Good evening, Attorney Cam and Attorney Rina. Bakit tinatanggap ng investigador yung demanda kahit wala namang ebidensya tapos magsusubpina ang demanda? Siyempre, magugulat siya, lalo't criminal case. Actually, kapag ka po kasi may isinampang reklamo dun sa prosecutor's office, obligado naman po talaga, no? Kung halimbawa dun sa maayos ang naging allegation or allegations o mga pagbibintang, maayos na nakasaad ang mga pagbibintang doon sa complaint affidavit na isanampa ng nagrereklamo, obligado naman po, obligasyon ng prosecutor na pasagutin, no, yung kabilang partido. At doon, kung halimbawa po nakita niya na ay wala namang katotohanan ito, batay na din sa pag-reconcile niya sa facts, edi dinidismiss po ng kaso. But then, tinitingnan din, pinapadaan doon sa tinatawag na preliminary investigation. And again, meron pong in-issue ang Department of Justice na sinasabi na merong merong at least big chance or certainty of conviction. Na ibig sabihin, pag malaki ang chance na makonvict, sige, isampa yung kaso. Pero kung hindi, no? Kung malabo ang chance na mga ipanalo ang kaso, abay, i-dispatcha nyo na lang na yan sa fiscal or sa prosecutors level pa lang. So, ganun po ang minamandato ng Department of Justice para sa mga prosecutors. Dos Compañeras. Ayan. So, Attorney Cam, ikaw na. Eto, paano naman daw po pag sinabihan kayo na uubusin ko ang lahi ninyo? Aba, diba? More, pananakot na kayo? Pag ubusan ng lahi. Uubusin, di ba? Parang may kinalaman na ito sa uubusin, unti-unti papatayin kayo. Ano yan? Murder na yan, di ba? Pag halimbawa po, sinabi niya, uubusin ko kayo at siya po ay naglabas ng weapon. Yan. So, papasok po ito sa grave threats. Pero pag sinabi lang niya na, uubusin ko ang lahi ninyo, tapos wala na, umalis na. Hindi naman niya pinursue. Pero pasok din pa yun, ha? Light threats po. Yan. Pasok pa rin po ito yun. Ito po ay may penalty na arresto minor. Yes. Hanggang 40,000 pesos ang multa. So tingin niyo po, no, 'di ba? Ang batas po natin, bawat sirkumstansya, bawat factors po, ano pong nangyari, ano yung mga overt acts na ginawa, tinitignan po yan ng batas. At dito po, malalaman po kasi kung anong bigat ng kaparusahan. Tinitignan kung anong sirkumstansya ng pagkakasabi. At that time ba, galit lang siya, triggered, provoked? May ginawa ba siya? Yes, provoked ba lang siya, talagang naudyukan lang siya ng matinding galit? At do you think magagawa niya talaga yun? Kasi may mga taong sasampalin kita. Pero wala naman talagang intensyon, di ba? So, ang taray naman nung sasampalin kita pero hindi ginawa. Kasi yung mga iba, diretso na, pak! Di ba? Sa amin nga sa Marinduque, galit na patayin ta po. Ibig sabihin, papatayin ko po kayo. Di ba? Papatayin na, namumupo ko pa. Tsaka yung mga tag-Ilongga, di ba? Napakalalambing. Kaming mga Marinduqueño, gano'n. Galit na, namumupo pa din.
Sasampalin ko po kayo. Magsasabi muna. Dos Kumpanya. Ganon kami mga Marinduque niya, Attorney Cam. Ako lang pala ang hindi ganon. Dahil kapag ako, diretso taas na ang kilay. Pero hindi ako nananampal. Oo nga. Ayan. Sasakit lang yung palad mo. Ayan, doon na tayo dumako sa paano yung halimbawa ay may utang. Ito si Rosabel, no? Paano po halimbawa may utang yung tenant, tapos ayaw po ipalabas ang ibang gamit, bayad na lang daw po sa utang. Ayan, pumapasok po, may tinatawag din tayo sa batas na coercion, no? Ito, light coercion ito ang sinasabi ng batas kapag ikaw halimbawa ay by violence shall cease, no? Halimbawa, talagang pinadlock na, that's a form of violence, no? Pinigilan ka na ilabas ang mga gamit mo, no? O kaya pinagtutulak ka na dun sa labas, no? Nilabas na yung mga gamit mo dahil hindi ka nakakabayad ng renta, no? Ikukumpel ka, pipilitan kang gumawa ng isang bagay. Pero ito, yung para ibayad sa utang, Attorney Cam, maaari itong pumasok dun sa tinatawag na light coercions at maaring hanggang 15,000 pesos ang maging multa at meron din yang aresto mayor na parusa. Pag aresto mayor ang sinasabi po, isang buwan, 30 days and 1 day, 1 month and 1 day hanggang 6 months ang parusa po kapag merong light coercion. So, again, may karapatan kayong maningil pero hindi po dapat na idinadaan sa Dos dahas. Kumpanyeras. Huwag niyo pong ilalagay sa kamay niyo ang batas. Oo. Although, tingnan din po ninyo, baka kayo ay may lease contract. Correct. Na sinasabi naman doon ay na kapag hindi na bayad, merong pang utang ay halimbawa ay after 2 months o 3 months na palugit ay hindi pa rin nagbabayad, aalis na, pero itong mga gamit na ito ay iiwan at i-release lamang kapag nabayaran na ng buo, na settle na yung pagkakautang. Ay baka may pumayag kayo dun sa ganung agreement, no? Ay baka po hindi nyo maaring ilabas yung ibang gamit na naka-recite or nakalista doon sa inyong kontrata. Lalo na kung merong naka-specify pa doon na nag-constitute ng special power of attorney na ikaw, si lessor, ino-authorize mo yung nagpaparenta sa iyo na pigilin ang paglabas ng mga gamit na ito. At kung sakasakaling hindi pa rin makabayad, ibenta na ito, subasta na ito at gamitin ang pinagbentahan bilang pambayad sa pagkakautang, ay baka wala na po kayong recourse, kundi ang sundin yung pinirmahan ninyong dokumento. Dos Kumpanyeras. Next, Attorney Cam. Ito may nagsabi dito, paano naman daw po kung halimbawa, meron pumunta na mga collector sa mga lending companies at pag hindi ka nagbayad, sinasabi na sasampahan ka po ng kaso. Okay, pag mga ganito naman po, lalo na kapag ang lending companies po ay talagang SEC registered naman legit po, sinabi naman po ni Panyera kanina, ni Attorney Rina, na kapag yung kakasuhan, karapatan po yan. Most likely, pag mga ganyan, small claims cases po yan sa mga either lending. small claims o kaya ay collection ng sum of money kapag lumagpas ng 1 milyong piso ang halaga. I doubt naman 1 milyon yung papautang. Sa bagay, yung mga malalakihan. Yung mga malalakihan. Yung mga mga small and medium enterprise. Mga small time. Yung iba nga, 5,000 lang ang utang eh. Nagpinapadalan pa ng kabaong, di ba? Wag naman pong ganun. Iba po yun, ha? Wag naman yun. Pananakot na po iyan, ha? Okay, yan lang. Eto, paano naman po yung pipilitin kang bumili ng mga kung ano-ano? Say, halimbawa po sa kumpanya, baka wala pang plus point sa evaluation. Di ba may mga ganyan, Attorney Cam? Pati sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Bibili ka ng ice candy o minus point ka sa iyong exam. Sagwa naman. Meron kami yung grade school, ganyan eh. Di ba, Odette Oxales and Kenneth Arevalo and Eds Maglakas, meron ganung teacher kami dati eh. Obligadong bumili ng ice drop o ice candy. May mga ganun pa ba ngayon, Attorney Cam? Kasi ako matanda na ako eh. So, 19 kopong-kopong pa yun. Dos Kumpanyeras. Aba, ito po yung pipilitin ka na bumili ng mga bagay-bagay at halimbawa pipilitin kang tanggapin kung ano man. Pumapasok din, Attorney Cam, dito yung pagbibigyan ka ng tawag doon, yung pasisweldohan ka na hindi pera kundi in kind kasi produkto ng kumpanya, o kaya pipilitin ka ito, ganitong amount dapat obligado ang mga empleyado na bumili ng ham dahil malapit na mag-expire. Di ba? May mga ganun. O yung mga produkto, yung mga sabon natin, kailangan bilhin ng mga empleyado dahil malapit na mag-expire. So, yun po ay mali, no? Maari po rin yung maging basis para sa
kasuhan ng yung other, yung mga similar na coercion na meron din pong parusa na aresto mayor at meron mga multa kung ito yung mga ganitong sitwasyon na hanggang 100,000 piso ang maaaring maging parusa or fine o multa na ipinapataw po ng batas. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito, message sa atin dito sa DZRH Dos Compañeras ni Glenn. Ayan, sabi niya, good evening po. Naglinis ako ng kanal sa loob ng bakuran ko ngayong araw. Pasigaw ba naman na sinabi ng neighbor ko, naglilinis ng kanal, baho-baho. And she slammed the door. May pwede mo bang ikasa dito? Kayo naman, pag ganyan na po. Oo, mapabigayan kayo. Tsaka pag nagkaaway po, usually pag hindi kayo nagkakaintindihan ng mga magkakapitbahay, you go to the barangay muna. Pero tsaka kung ganyan, ganito, papalagpasin nyo na. Ay, kahit ako din ang baho-baho. Baka din naman hindi sinasadya ang pagbabagsak ng pinto. Diba? Baka naman na. Pagaya sa akin, Attorney Cam, yung bahay ko, yung unit ko, kapag malakas ang hangin, nakabukas ang balcony, kahit dahan-dahan mo, bigla siyang lalakas. May mga ganon. So, may interpretation na parang kala mo galit. Akala mo galit. Pinagdadabugan ka. Ano naman pagdabugan mo ako? Di sirain mo yung gamit mo. Tsaka, maganda nga yun, naglilinis ka ng sariling kanal. Diba? Yun naman yung pinaka-importante. Doon, kung ano mo sabihin niya, tawag dito. Actually, wala pa namang krimen yun. Hayaan yun, pagbigyan. Huwag masyadong sensitive. Okay lang. Dos Compañeras. Pero kung naipit na yung kamay mo, ay pang-usapin na yun. Oo naman. Ibinagsak yung pinto purposely para maipit yung daliri mo, ay ibang usapin na yun. Aba, ipakargo mo yung gastos. Okay. At saka pag ibang usapin, pag sinabi, linis-linis, ang baho-baho ng kanal, kasi baho ng bunganga mo. Diba, kasi baho ng ugali mo. Ugali at bunganga mo. Budhi mo, yung mga ganon, no? Ano nga ba? Palabas yun ni Marisol Soriano. Oo nga, hindi ko Ayoko maalala ng putik. Ayoko ng dumi. Marumi. Sa pag-usapan po ng mga magkakapitbahay. Importante. Kasi kayo po ang magkikita araw-araw, magkakapitbahay kayo. Sabi nga nila, hindi mo mapipiling yung kapitbahay. Unless may kaya ka, lumipat ka ng ibang lugar. Yung kamag-anak mo, pwede mong hindi papasukin dyan sa area nyo. Pero yung kapitbahay mo, wala kang magagawa dahil paglabas mo ng pinto, yun ang makikita pagdungaw mo ng bintana, paglabas mo ng kalye, yan at yan ang mang-iimbierna sa araw mo. Kaya mas maganda kesa tumanda ka ng walang kapararakan, matuto kang makisama at dedmahin. Yung mga hindi naman, pwedeng palagpasin, palagpasin mo na lang para talo ka kasi. Diba? Pang nagpa-stress ka ng todo-todo. Ikaw din, kukulubot ang mukha mo. Diba? Magmumukha kang matanda, talo ka. Dos Compañeras. Tsaka in case of emergency, sila kasi ang una mong malalapitan. Yes. With all fairness naman, yung kamag-anak mo na nasa malayong lugar, hindi naman agad makakapunta. Totoo. Kundi yung kapitbahay mo lang. Okay, welcome pa rin po ang inyong mga questions ha. Magandang gabi muna at Attorney Cam, kasi merong Christmas party ngayong November 29 ang IBP Marinduque, napakaaga dyan sa Curva Farm Resort sa Barangay 1 Benavista, Marinduque. Kapitbahay lang namin ito, Attorney Cam. Wow! Magandang gabi po sa inyo and Merry Christmas sa mga abogado, mga lawyers ng IBP, Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter. Magandang gabi po sa inyong lahat. Attorney Cam, yung mga iba pa dyan, nakalimunasan ako eh. Ito, magandang gabi kay Eds Maglakas, si Nyong Montes na nanonood po sa may Bulacan. Magandang gabi po. Robin Good, magandang gabi rin po. At si Magdalena Martin. Yan. Magandang gabi po sa iyo. Sabi niya, listening here in Tondo, as always, iba ang may alam sa batas. Of course. Iba po talaga ang may alam. Kaya laging nakatutok ha. Minsan-minsan nakakatuwa yung manunood kayo ng yung mga kwela. No? Matatawa ka. Pero after that, tapos na yun. Pero at least kung merong mga bagong alam, especially na ma-apply natin sa pang-araw-araw nating buhay, malaking bagay na meron kang alam. Magagamit mo itong puhunan sa mga ibang bagay. Okay. Marlinda Bio Ibala, magandang gabi sa'yo. Sabi ni Odette, bawal na magtinda ang mga teachers ngayon.
Yung iba walang patumanggang solicitation, 'di ba? Yung iba magre-retire na si sir. Si sir yung nang molesta ng estudyante niya tapos ang hinihingan yung minolestya. Ano 'yun? Ivy Gutierrez, nanonood daw po sa Tayug, Pangasinan. Magandang gabi po. And si Jerry sa may Taguig City, Yakuza Baluyo, watching po. Ayan, dito po. At ganun din po kay Ronald Sagun. Watching from Isabela. Magandang gabi po. Itong si Ellen Geronimo, ano pong proof sa threat kung walang witness? Tatayo ba ang complaint? Pabayaan na lang ba? Okay. Ang kailangan po kasi pag magsasampa ng kaso, meron kang patunay. So kung narinig mo lang, narinig kayong dalawa lang nag-uusap, baka po merong ibang nakarinig o kaya ginamit ito sa text or ginawa ito sa pamamagitan ng message, kaya hindi basta-basta dapat nagbubura o kaya ay paano ba? Hindi ko alam kung CCTV. Sa CCTV, pwede po yun. Oo. Pero yung kayo lang dalawa ay nasa inyong dalawa. Na ang pagpapatunay. Pero bilang ikaw ang nagrereklamo, nasa iyo ang burden of proof o ang bigat ng pagpapatunay. Dahil syempre, meron tayong presumption of innocence until proven otherwise. Kapag ka mga kriminal na kaso, kailangan ng proof beyond reasonable doubt. Yun ang pinakamabigat na uri ng ebidensya. Dos Compañeras. At hindi tatayo yung salitaan nyo lang dalawa. So mag-iimbestiga, pwedeng matingnan doon, sino ba sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Pero mahirap tumayo ang kaso mo kung wala ka man lang ni isang testigo o ni isang piece of evidence para patunayan ang inyong claim, ang iyong inirereklamo or ang iyong inaakusa. Dos Compañeras. Okay. Attorney ka, magko-commercial na tayo, Pogi, di ba? Okay. Magbabalik pa. Peter Albia, magandang gabi sa iyo. Si Minoris, magandang gabi rin po. Robin Good. Okay, sasagutin natin ang iyong question maya-maya lamang. At syempre, yung iba pang mga message, i-screenshot ko nga ito para hindi mawala. Kasi natatabunan po pagkatapos pag may bagong messages. Okay, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, Ate Lily Baradi, Ate Ching Elag, and of course mga Soleta at Seco, mga angkan ng Soleta at Seco dyan sa Buenavista, Marinduque, gayon din mga nakakalat dyan sa Buwak, sa Gasan at sa Maliba, Torrijos. Magandang gabi po sa inyo. Damay na lahat para walang selusan. Dos Compañeras. Tita Sita, Tito Sunny Arevalo, magandang gabi po. And of course, Tita Mimi Arillo. Attorney Cam, si Mama Sinta. Oo, bati natin sila Papa Will, si Mama Jovita, si Nanay Connie Vista, and of course si Mama Sinta. Ganun din po kay Sir Luding Bunggaling at sa mga nakatutok po dyan sa may Candelaria. Quezon, magandang gabi po. At of course, mga tiga Cebu, maayong gabi ika ninyong tanan, especially Mars Mosqueda at Malu Inocanda Tabar and Sir Rico Osmeña na from time to time ay nanonood sa atin. Taga Freeman Daily yata yan. Taga Freeman pa ba kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi ika ninyong tanan. Og mubalik pa ang programang Dos Compañeras. Human sa pipila ka mga pahinumdom. Dos Compañeras. This time check is brought to you by Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama rin po, or pa rin po, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At tinatalakay po natin kung maari ka bang magkaso doon sa taong banggit ng banggit, no? Banta ng banta, nakakasuhan ka. So nasagot na po natin yan. Pero before we pause for commercial, I made mention na merong question dito, Attorney Cam. Itong si Robin Good, sabi niya, what if illegal drugs inilagay sa mga co-trainee ko sa bag ko? Makukulong po ba ako without my family's knowledge? Ayan. Tapos, may follow-up message pa siya. Sabi niya ganun, pinaalam ko po ito sa immediate superior ko, pero wala siyang ginawang investigation sa mga naiwan kong co-trainee sa staff house. Tapos, I don't know kung may CCTV sa room ng staff house namin to prove my accusation sa co-trainee ko na naglagay at nawawalang belt ng co-trainee ko. Hindi ko masyadong naglagay ng nawawalang belt ng co-trainee ko. Hindi ko masyadong na-G ang kanyang message, Attorney Cam. Pero, ang understanding ko, meron tinatawag po kasing planting of evidence. Especially yung planting of illegal drugs na pinarurusahan man po ng RA 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 19 ano ba ito? Hindi ko na matandaan kung 19 ito, but the Comprehensive Dangerous Drugs Act, no? Kasama po yun sa may pinakamataas na parusa, yung pagpa-plant ng evidence, pagpa-plant ng illegal drugs or controlled precursors, no? So ibig pong sabihin, pwede mo po siyang
kasuhan doon. Now, meron namang mga pagkakataon na parang inaakusahan ka lang, no? Sinasabi na gumawa ka ng krimen. O syempre, krimen yung pagsasabing ikaw didil ka ng droga o drug pusher yan o gumagamit siya ng droga. So, krimen yun, pag-aakusa. Meron po tayong tinatawag na incriminating an innocent person. Na ikaw, ginagawan-gawan ka ng mga kwento-kwento na tantamount to krimen ang ina-allege sa'yo o inaakusa sa'yo. So, pwede pong pumasok yun doon. Dos Kumpanya. Kung halimbawa naman na ang sitwasyon is that chinichismis ka, uy, alam mo ba, sabi ni Attorney Cam, ganito ka daw. Yan, yung mga ganun chismis. Ibang kaso pa rin yun. Pag sinabi na, huy, alam mo ba, ikaw, chinichismis ka na, kapit ka daw. Ni boss. Anong kaso yan? Di ba? Kung si boss ay lalaki, tapos ikaw ay sinasabihin na kabit, concubinage. Di ba? Pero depende pa rin po, no? Ay, pinabahay ka daw ni boss. Ay, grabe yung chismis ang marites na. Ibang kaso pa rin po. Paano naman daw po kung halimbawa si teacher sabi niya, ibabagsak kita kapag hindi mo ako pinakilala sa ate mo. Charot. Okay, sa ano mo, sa pinsan mo na nagsundo sa'yo. Ganon. Ay, nako, no. Depende po, again, sa pagkakasabi niyan. Kung pabiro lamang ito, syempre hindi. Pero kung seryoso po ito na may threat na ibabagsak ka talaga, just because dinideman niya na ipakilala mo siya, light threats. Tsaka maaari itong pumasok doon sa safe spaces at Attorney Cam. Magandang gabi po muna, Norman Susada, nanunood sa San Luis, Aurora, and of course, Peter Albia, magandang gabi sa iyo. Si Chona, thank you po, attorney. Kaso mo, kumuha ka ng attorney. Yung ang mahal ng bayad sa attorney, tapos dismiss yung kaso kasi wala naman talagang katotohanan na perwisyo ka na, gumastos ka pa. Kapag ka po ganito, halimbawa, na talagang merong intention lang talaga ay mambwisit sa'yo kaya ka kinasuhan. Kumaga ay motivated by a sinister design. Ibig sabihin may intention talaga na mang-asar lang, no? Talagang wala man, hindi man lang siya naka-first base. Pwede naman po kayo magsampa ng kaso, ng kontra-demanda para doon sa malicious prosecution. At kasama po doon sa ihihingin ninyo yung of course, danyos perwisyo, isama na din po ninyo yung cost of suit. Anong ibig sabihin ninyo? Anong kasos ninyo pag sa paghahabla ng kaso? And syempre, yung attorney's fees ay kasama po sa ipapakargo ninyo. Dos Kumpanieras. Okay. Yung attorney Cam, pakisagot mo nga nito. Meron ka pa bang question dyan? Wala na pa niya. Ito, pakisagot nga ito. Ang kapitbahay po naman ay nagskandalo sa labas ng bahay dahil yung asawa ng kapatid ko may utang sa kanya. Dumalaw po kasi sa bahay namin ang asawa ng kapatid ko at ang makita ng kapitbahay namin, nagsisigaw at pinagsasabihan pa ang kapatid ko na malandi, NK, at minura pati ang nanay ko. Bali yung magkapatid po ang sumugod sa tapat ng bahay namin. Ano yung MK, Panyera? NK. NK. Mistress. Ayan. Okay. So mga ganun, mga aligasyon. Kala ko kiri. Kapag ka ito, kasi kapag ka ito, ganito, nag-iskandalo na no? Napahiya ka na, syempre, kailangan mo pakita na mayroong mga ibang nakarinig na nakasira sa iyong reputasyon. So, maaari itong pumasok dun sa oral defamation. Oo. Slander. Kaya kayo wag kayo masyadong masyadong hot. Yung talagang nagsasabi din po ng mga offensive words, lalo na kapag kayo po ay nag-i-impute na ng mga bagay na wala namang kayong ebidensya o walang katotohanan. Yan. Dos Kumpanieras. Okay, last na lang, Attorney Cam. What if po nasa public place kayo, bigla kayong sinabunutan ng taong may galit sa iyo? Ano po ang pwedeng gawin? Dapat pa bang manlaban o hindi na? At ano po ang pwedeng ikaso sa kanya? Pakisagot naman po. Thanks very much. Okay. Yeah, pag nabunot. Nabunot. Siyempre napahiya ka. Ikinuskus pa yung mukha mo sa simento. So, pwede yan pumasok sa slander by deed. Oo, diba? Slander by deed. Kasi may act no? Oo, napahiya ka. Kapag ka po yung aksyon ginawa against you at napahiya ka, yun ay maaari pong slander by deed. Pero, no, kapag ka po halimbawa ay kayo ay nasaktan, nagkaroon ng injury, injured kayo. Ano yun? Kailangan nyo ng medical attendant. Parang ginubgub yung sa mukha mo sa sahig. Tapos kailangan mo paggamot. Nagkaroon pa kayo ng deformity. Yes. Diba? Maari pong pumasok doon sa physical injuries. Depende po sa kung ilang araw kayong gagamutin at ilang araw kayo matitenga sa bahay para magpagaling. Yes. Yan. Sabi ni Ray Mendoza, your program is very useful and informative. Thank you so much. Thank you so much.
Dos Compañeras. Okay. Wala na po tayong oras pero magsama-sama po ulit tayo bukas. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa amin. At sana na i-share ninyo ang ating mga ang ating live tonight, at syempre sana po may natutunan kayo at magamit ninyo. So hopefully not in the near future, pero kung sakali pong dumating ang pagkakataon na malagay kayo sa alanganin, alam po namin na magagamit ninyo ang mga natututunan ninyo dito sa Dos Compañeras. Kami pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.